Astig dito sa Alabang, lalo na paggabi, dito sa Philinvest. Ang ganda ng mga pailaw nila, lalo dito sa may bandang park. Siyempre, hindi ako papayag ng walang drone shot. Basang-basa ka. Nangyari sa'yo? Ba't ka basang-basa? Okay, so uwi na tayo. So, uy, nakalak pa. Saturday morning ngayon. Chill lang ng vibe sa labas kasi ang konti ng tao. Paano kaya pag nagbablog ganito yung hawak mo, ano? Kapag nagbablog, normally ganito yung hawak sa ilalim ng camera. Pero parang gusto ko yung ganito, nasa gilid. Parang hawak mo, parang flashlight lang. So, parang hindi ba nakaka-distract yung kamay? Wala lang. Ito yung thumbnail. Minsan parang gusto ko sadyain na may nakaganto talagang kamay. Yung normal na hawak, parang awkward minsan sa pakiramdam. Pero pag ganito, parang mas natural siya tignan kaso hindi ko lang alam kung nakaka-distract. So parang ganyan, wala, dadamputin mo. Boobs. Kaya pag ganyan. Panis. Ano, pinaglalaro ko na lang tong camera ngayon. Yeah. Do all of the here, we keep cool. They never thought we do all the things that we do. On a weekday, pick up with traffic, we still move. On a weekend, I wanna spend all my time with you. What you doing on your Saturday? You tryna slide through? Come and be down to Manila, baby, dinner with a view. Sunday morning when I suggest na hanapin nyo tong libro na to online. Makikita nyo siya sa Lazada, sa Shopee, or sa Facebook Marketplace. Legit na ang lakas makapag-motivate nitong libro na to. Every legendary and famous artist, meron silang pinagkuhaan ng art nila. Kahit yung The Beatles. Banda lang sila before na puro cover, tapos yung mga kanta nila puro inspired lang din galing sa ibang kanta. Tapos ang dami pang mga quote ng mga famous artists na pinagsama-sama dito sa libro na to. Ipaparealize nito sa'yo kung anong difference ng plagiarism sa art. Magkaiba kasi yung totally na kinopya mo talaga and halos inagaw mo na yung work ng iba. Pero once na kumuha ka ng idea sa sinasabi na original content and then nakapag-produce ka ng sarili mong art, considered pa rin yun as your own original art. Ini-emphasize and ginagamit pa talaga yung word na copy sa libro na to. Like, kakopyahin mo mismo yung work ng iba't ibang artist and then from there, dun ka magpo-produce ng sarili mong art. Still considered siya as original content. Parang ang complicated niya lang pakinggan kasi hindi ko siya ma-explain ng maayos. But once nabasa nyo to, kahit anong form pa ng art yung ginagawa nyo, whether it's video, drawing, or painting, gaganahan ka talaga to start. Like anything you feel is valid. Does that make sense? Isa sa mga OG na favorite YouTuber ko si Sneako. And I'm glad na nakabalik na siya sa YouTube. Siguro mga 2 or 3 years yata siya nakaban. Tapos ngayon nakabalik na siya pero hindi ko lang alam kung monetized na yung channel niya. Pero ngayon bigla na lang siya naging crowd favorite. Kahit naman nawala siya sa YouTube, tuloy pa rin naman yung IRL stream niya. Nung nawala siya sa YouTube, tinuloy yung content niya sa X, yung before Twitter. Pero ayun, I'm hoping na sana ma-monetize ulit yung channel niya kasi deserve niya yun. Hindi ko na-appreciate yung mga sinasabi ni Sneako, but yung iba lang dun. Pero ang pinapanood ko talaga sa kanya is yung art niya, yung paggawa niya ng content. Yung editing, yung idea, yung transition, lahat ng yun. More on sa side ng video yung na-appreciate ko sa kanya. Okay, so break time muna. Tambay muna tayo. Hindi ito yung actual na libro talaga. Nabili ko lang siya sa Lazada and I don't think na pirated naman to. Hindi ko na alam. That's none of my concern. Ang concern ko is yung laman nitong libro na to. Malapit ko na siya matapos. Ito yung pang bookmark ko. Nasa siguro mga 2/3 na ako ng libro. Yung simula hanggang mid nitong libro na to, parang i-encourage ka maging creative sa pag-copy sa ibang artist. Hindi ko mahanap yung tamang word pero hindi siya plagiarism. Kukuha lang talaga ng idea sa iba. And since kumukuha ka lang naman ng idea sa ibang artist, hindi ka naman talaga yung
nangungopya, personally, I don't consider that as fraud. Paglagpas mo ng konti sa bandang kalahati ng libro na to, more on parang kwento niya na lang yung journey niya and yung mga transition niya when it comes to art. In-explain niya rin dito na kung paano nakaka-apekto yung modern technology like yung computer sa pagiging artistic natin. And pinaliwanag niya rin naman kung paano mo magagamit yun to express or share your art. Ang gusto ko kasi dito, parang na-validate niya yung mga weird actions mo na akala mo ikaw lang yung gumagawa to express or to initiate or to start your art. Basta malalim man or complicated man pakinggan, but para sa akin itong libro na to. Hindi lang siya para sa painting, para sa pagsusulat, or sa paggawa ng video. Kahit anong form ng art, makaka-relate ka talaga dito. Hindi ka lang niya i-motivate, but matututo ka rin pagdating sa discipline when it comes to artistic work. Nakalimutan ko na yung podcast na napanood ko para ma-encounter itong libro na to, but minsan talaga yung chances, hindi mo masasabi. Mamaya siguro kung meron akong extra na 30 minutes to 1 hour, tatapos ko na talaga itong libro na to. Kasi ganito na lang talaga siya kakapal. Tsaka hindi ko alam, pero may mga weird na amoy yung mga libro para ganahan ka basahin. Hindi siya amoy chemical, hindi siya amoy pabango, but basta yun na yun. Okay, so hindi ko usually ginagawa to, but let's do an outfit check. Yung mga gantong klaseng panahon na maulan, malamig, tapos sa office ka pa nagtatrabaho, hindi na mahalaga sa akin yung forma or yung tinatawag nila na OOTD. Sa akin, ito na yun. Basta hindi ako lalamigin, komportable, tapos baggy yung suot ko. Like, alam mo yun, yung parang pantulog na yung dating. Okay na talaga ako dun. Basta yung comfort naman talaga is ultimate. Ganito yung tipo ng panahon na kahit matulog ka sa sasakyan nang hindi nakabukas yung aircon, magiging mahimbing yung tulog mo. Tapos idagdag mo pa tong Crocs na sobrang komportable sa paa. Panis. Pero may mga times din naman na maayos yung pormahan ko. Hindi naman laging ganito. Siyempre, most of the time naman nakikita nyo sa vlog, naka-jacket lang ako, pants, tapos rubber shoes. That's it. Pag uwi ko ng bahay, tatapusin ko na tong libro na to. Hindi na kailangan patagalin pa kasi meron pa akong isang libro na babasahin. That's it for today and thank you all for watching. See you again next time. Peace!